Yun tungkol kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin na nagpa-interview sa atin kanina sa One Balita Pilipinas kay Cheryl, di ba? At nagsalita rin siya sa Palace Reporters. Hindi phone call conversation to tulad sa iba ha. Talagang na-interview ni Cheryl po kanina. Kayo rin yata, hindi niyo ba sa Palace. Kasi nagpa-interview din siya. Hindi kami allowed doon. Pero ang interview namin sa press briefing area. Nagulat ako doon sa sinabi niya. Hindi pala siya voluntarily nag-resign. Pinag-resign pala. Hindi pala voluntarily out of delicadeza. Yun yung pinag-usapan natin the other day. Diba? Kasi yun yung binigay na statement ng Malacanang. Correct. Out of delicadeza, nag-resign sina E.S. Bersamin at Secretary Amina Pangandaman. Ang wala pang paliwanag si Secretary Pangandaman. Yes. Baka mamaya hindi rin pala siya voluntarily resigned. So ano pala si former Executive Secretary Lucas Bersamin kinausap ng kaibigan niya na ayaw niyang pangalanan dahil nga may respeto siya dun sa tao. Sino kaya yun? Sino kaya yun? May idea ka ba kasi? Kahit hindi ko rin alam eh. Kasi tinanong din siya ulit dun sa Palace kanina. Hindi niya rin sinabi. So, puro pero lang tayo. Sa tono ng kanyang pakipag-usap kay Cheryl Cosim po kanina, ay sinasabi po ni former ES or Little President Bersamin ay parang ayaw niya magpa-assign somewhere else. Yeah. Ready na siya to retired na kasi Let siya. go Tapos the government position. Bumalik lang. So ngayon, okay na sa kanya mag-retire ulit. At mag-travel with the missus, ang sabi niya kay Cheryl kanina. So, puntahan natin ilan sa mga highlights yung sinabi niya, Mase and Chiki. Of course, nadadamay siya dito sa parang hindi, kahit gusto niya mag-retiro at mag-travel, parang nadadawit ang pangalan doon sa mga mga anomalya umano. Pero hindi naman daw takot si former ES Bersamin na depensahan. Hindi siya takot doon sa mga alegasyon dahil kaya daw niyang depensahan ang kanyang sarili. So, i-playback natin yung lahat ng tungkol sa ICI at saka doon sa alegasyon laban sa kanya. I'm ready to stand up and to back my innocence. I am not that kind of person na nag-hesitate or natatakot. I will defend myself. Huwag lang nilang siraan ako bago nila gawin. Triple hearsay yan. Wala akong i-deny o tatanggapin dyan. Dahil hindi ko alam kung kailan na nangyari yan. Like, kung alam ko na iniimbestigahan ako, lalantad ako, tatanungin ko sila kung saan bagay ako iniimbestigahan. Hindi ako marunong magtago sa lungga o para lang iwasan ko yung responsibilidad. Dapat, they should be fair to me. They should tell me kung ano ang concern nila sa akin, kung anong iniimbestigahan nila sa akin dahil ako naman ay transparent person. So, yan po yung mga pahayag ni former ES Bersamin tungkol doon sa mga posibilidad na kasama siya sa mga imbestigahan. Pero ang gusto yata ni dating ES, korte Korte. Tapos alam ko rin na may parte na dinepensahan niya yung kaanak niya na Bersamin din. Si Adrian. Yung apo niya. Apo sa pamangkin. Grand-nephew. Tama. So, basta alam daw niya okay naman daw yung kanyang kaanak. Siyempre, meron din po siyang naging mga pahayag tungkol naman sa pumalik sa kanya. Senator Recto. Dati, naging Secretary Recto. Ngayon, ES. Little President ES Recto. Mataas ang respeto ko dyan. Naging senador, naging congressman. Tapos, malaki ang mayaambag niya dyan sa dati kong opisina. Okay, so sige. Ito marami siyang, kasi iniisip ng lahat, Alam mo ba, habang ini-interview sa kanina, isang dating opisyal ng Duterte administration na nasa same Zoom. Nakita ko sa Zoom room namin. Sino? Nandun ka, diba? Nandun ka na, naka-standby ka kasi. Chika nyo naman. Sino? Si Sal Panelo. Talaga ba? Tawang-tawa po kami kay Sal Panelo kasi nandun sa hinintay niya talaga matapos. Talaga? Hinintay rin niyang matapos si Chiki mag-report bago pa siya sumalang. Pero nandun na siya for the longest time. Correct.
Tapos nung pala si Sexay. sanay mag-report, nalaglag po yung telepono niya. Ay, ano ba yan? Hindi ko naabutan So, yun. kitang-kita na talagang bumagsak. Tapos kinita yung mukha ni Senator ni Sal Panelo na tumitingin dun sa baba. Nalaglag yung telepono niya. Pero anyway, sinagot pa rin naman niya yung mga bagay-bagay. Ano po. So, basta kasi para sa kanya, alam daw ni Sal Panelo kung ano nangyari kay Yusek Bersamin. At alam niya, kahit sinasabi ni ES Bersamin na para okay lang sa kanya, mag-retire na siya, masakit daw yun. Siyempre naman. Masakit In a way naman, talaga. oo Siyempre naman. Masakit naman. Ano? Alisin ka pa naman. Correct. So we were actually expecting na meron sa magiging mga padaplis o kaya patama ng konti sa presidente. Pero nagulat ako na hindi. Ako din, nagulat din ako. Nagulat ako na hindi. Diba? So, mabuti pa kayo mag-judge kung ano ang mga naging pananaw po ng napaalis po or hindi na ngayon ES na si Bersamin. Presidente, napakagaling na tao yan. Of all the people who fight for the presidency, he was the most qualified. It turned out to be true when I observed him working. It's safer for the Philippines to stay with President Marcos. The president has not been saying anything bad about Senator. Wow. So the Philippines is safer with President Bongbong Marcos. Oo. Yun ang sabi. Yun ang sabi ni ES ES. Lucas Bersamin. I wasn't expecting that kasi Ako rin. kung ikaw parang hindi ka nga nakausap, parang iba yung kumuusap sa'yo para umalis ka sa pwesto. Oo. Parang pass the Masakit message yun, lang. no? Oo. Although I think nagkaroon sila ng chance na makapag-usap ni PBBM. Parang kung tama yung pagkakaalala ko, parang nasa 30 minutes daw. At ang 30 minutes ay mahabang panahon na para makapag-usap sa Pangulo kasi napaka-busy tao. Totoo. Diba? So, mukhang... Pero puro good words talaga yung nasabi niya. In fact, talagang sabi niya, yun nga, napagagaling na tao, matalino daw na tao, puro good words. Narinig ko kasi kanina sa interview, mga kapatid, kanina tanghali. Nandun kasi Habang si Chiki nasa sa same Zoom. Zoom.